Hi guys, good morning. Happy Tuesday. Today is November 12. It is exactly 6:30 ng umaga. Kakatapos ko lang mag-prepare ng ating work attire. Ito na ang ating ginawang shirt. Siyempre pa sa tulong ni tatay, nakapagilamos na din ako. And ito na ang ating skincare routine ngayong umaga. Naglagay na rin tayo ng clip guys. Talagang yung buhok natin ay hindi na sumusunod. Napakatigas talaga ng ulo niyan. I think it's time para tayo magpagupit. Pero wala tayong time. Yung kasi ditong parlor or yung salon na pinapagpagupitan ko guys, hindi lahat ng nagugupit ay magagaling. Talagang mas bilib pa rin ako sa mga stylist natin sa Pilipinas. Anyway, yun lang yung ating napapagtyagaan. Pero palagi silang busy. Pag nag-online check-in ako, napakahaba palagi ng pila or antayan. Hindi tayo pwedeng mag-antay ng matagal guys kasi sumusundo nga tayo kay ate or kay JJ sa bandang hapon. Anyway, gawa natin ng paraan yan. Sa tulong ng clip, umaayos ng bahagi ang ating buhok. Ayan na guys ang ating morning skincare routine. Baba na tayo para mag-breakfast. Si Daddy ay nakaluto na lang. I think tapay yung niluto niya for today. Okay guys, kain na tayong breakfast. Ang ating breakfast ay maple toast or French toast maple bagel. Tinost natin to and then lagyan natin ng konting sunflower butter. Ito guys ay French toast flavor pero siya ay bagel. Subukan lang natin kung masarap. Mukha namang masarap siya guys. Nabili namin to kahapon ni ate. Manamis-namis siya na may pagka-cinnamon. Dami. Okay guys, tapos na tayong mag-breakfast. Tinatapos na rin natin ang ating coffee. Meron tayong isang pending documentations from yesterday. Tapusin natin yan bago tayo pumasok sa ating second job today. So, ang niluto pala ni Daddy ay spam and then nakauli siya ng spam sandwich. I am back guys. It's Tuesday, November 12, 7:29 ng umaga. Tatapusin lang natin ang ating pending documentation. Hindi ko na siya natapos kasi kailangan ko nang ihatid si Bunso. Pero gusto ko lang i-share sa inyo, last night pagkatapos ng practice ni Jay, nag-uwi na naman siya ng kanyang medals and ribbons para sa naganap na Thanksgiving meet. Meron tayong isang medal dito from Capital Area Swim League, All-Star Meet. Nag-qualify si JJ and siya ay nag-place overall, 10th place, 100-yard individual medley. Yan ay noong July 21, All-Star Championship. So, nag-compete siya amongst all other clubs. I think, sa category nila ay, marami-rami din sila guys. Kasi, almost 500 swimmers ang nag-qualify for the All-Star meet. And we're very fortunate and we're very blessed na si Bunso ay nakakuha ng medal. And then, sa kanyang 3-day event naman, nung Friday, Saturday, and Sunday, meron tayong nakuha na 2 ribbon for 8th place overall. Yan guys, Thanksgiving Invitational Meet. Meron tayong 8th place. This one is for 100 IM. Siya ay pang 8th. Ang time niya ay 1:17. And then this one naman is 100-yard freestyle. 1 minute and 10. So kung mapansin nyo guys, this one is IM but this is in yard. Ito naman sa All-Star is, actually yard din pala siya. So nag-improve yung time ni Bunso from 1 minute 19. It is now down to 1 minute 17. So, ang ating pinapaalala lagi kay Bunso, kapag nagsuswim, hindi importante na mag-number 1, but to improve his overall time. At habang tumatagal, lalong humuhusay at lalong bumibilis ang ating JJ. Meron din tayo ditong 2 second place. At nag-number 1 siya. Tingnan natin kung anong event ito, guys. This one is 50-yard breaststroke. Time is 36.58. So, number 1 siya overall. And then, sa second place naman, meron tayong 50-yard butterfly. Ayan. 35.43. And yung last naman niya na second place is 50-yard freestyle which is 31 seconds. Ayan, second place siya. So, ito ang kanyang mga ribbons. Ito guys. So, ito lahat ang mga ribbons ni Bunso. I-display natin to sa kanyang kwarto. We are very proud sa lahat ng mga achievements ng ating mga anak. That's why I'm sharing. Because, ganun naman tayong mga magulang, di ba? Especially kung ikaw ay content creator. Siyempre gusto mong i-share dahil proud na proud ka. So, ito ang kanyang additional collections. Lalagay natin yan sa kanyang rooms. Sira guys yung kanyang ginagamit na goggles for swimming practice. So tayo ay mag-order ngayon ng replacement.
Tapusin ko na ang ating documentation for today. It is 7:33. Alis tayo ng 8:15. Tapusin ko na din ang aking morning coffee. See you guys later. Ngayon, wala tayong kaganapan for ate. Kahapon hatid ko siya sa kanyang semi-private volleyball class or volleyball lesson. Ngayon naman si Bunso ay meron ding swim practice. So, ang practice ni JJ is every day from Monday to Thursday, including Sunday for 2 hours. At si Daddy na ang gumagawa niyan para tayo naman ay makapagpahinga or makapagluto tayo ng ating mga kakailanganing ulam kinabukasan. So mamaya guys, magluluto siguro ako ng chicken barbecue. Nag-marinate na ako. Inubos lang natin yung ating bistek Tagalog kagabi. And then like I said, ang ating breakfast or ang breakfast ng mga anak ko at pati na rin si Daddy ay spam. Nagbaon din si Daddy dahil ngayon ay long day of work siya. Tayo naman breakfast natin ay bagel with butter. Okay guys, yan lang muna for now. I will be back later. See you. Bye! Okay guys, it is 8:09 ng umaga. Pasok na tayo sa work. Natapos natin ang ating documentation from yesterday. So, perfect yan para mamaya pagdating natin galing sa sundo from ate, makaluto na tayo kaagad ng ating dinner. It's only 50 degrees today. Sunny ang ating weather pero malamig. I think 55 degrees lang ang highest. Bago din ako umalis, pinakain ko na si Nugget at saka si Piggy Smalls, yung ating dalawang guinea pigs. Okay guys, mag-drive muna tayo. See you again later. Okay guys, I am back. It is 1 p.m. Tuesday afternoon. Tapos na tayong magtrabaho. Magdadrive na tayo. Punta muna ako sandali sa tindahan guys. Medyo maaga pa naman. Ang labas ni ate around 2:30 pa. So hindi pa rin tayo kumakain ng lunch. Dire-diretso kasi yung trabaho natin today guys. From 8:25 nung dumating tayo sa building, meron na tayo kagad trabaho. Hanggang 1:00. So ang ginagawa lang natin ay umiinom lang tayo ng water para tayo ay hindi ma-dehydrate. Meron akong isang pirasong chocolate na binaon, yung sugar free. Yun pa lang yung nakakain natin. So di pa naman ako gutom guys. Yung kinain natin kaninang breakfast na bagel ay mabigat sa tiyan. So okay na okay pa tayo. Hindi pa naman tayo nanginginig sa gutom. Anyway, medyo malamig pa rin sa labas guys. Maaraw pero ang temperature natin ay only 52 degrees. Gamit ko guys yung ating ginawang shirt para sa ating work. Naka-pink tayo ngayon. Balik na lang ako sa inyo ulit mamaya guys. Mag-drive lang tayo. Mag-focus tayo sa ating drive. Again, pupunta muna ako sandali sa store. Siyempre para mag-ikot-ikot at magtingin-tingin ng kung ano ang pwede nating mabiling snacks or pagkain para sa ating pamilya. See you later. Bye! Hi guys, I am back. Medyo haggard na ang ating itsura. Talagang yung buhok ko mahaba na. So, nandito na tayo sa tapat ng school ni ate. Time check, it is 2:10 ng hapon. Hindi pa ako nakakain guys. Galing ako sa tindahan. Meron akong nabili na instant o microwavable na fettuccine with 2 pirasong chicken. So, tingnan natin kung makakain ni ate or magugustuhan ni ate yun. Si ate lately, parang hindi masyadong kumakain ng maayos. Hindi ko alam kung nandito siya sa face na nagiging siyang parang picky or naku-conscious sa kanyang katawan or whatever. Pero, pag yung mga snacks, gusto niya yung mga goldfish. Pero yung proper na pagkain, parang lately, nahihirapan siyang kumain. So, lagi namin pinipilit. So, bumili ako ng instant na microwavable nga na fettuccine with chicken. Hindi naman palaging kakainin niya yung ganun. Pero kasi gusto niya yung nabibiling Michelinas. So, ito naman ay meron ng kasamang chicken. Para siya din ay makakain ng protein. Kasi kailangan niya yun guys. Dahil araw-araw siyang co-conditioning program with daddy. So, nagbubuhat siya ng weights. Daddy is working on his yung agility and endurance. So importante yung kailangan yung sustenance talaga, kailangan okay. Anyway, hindi pa tayo kumakain. Si ate pala ng isang araw, nag-bake siya ng cookies. Red velvet yung gusto ng kaibigan niya. Yung best friend niya actually mahilig sa red velvet. Shout out sa aking best friend. Kung ikaw yung nanonood, nag-bake yung aking anak ng red velvet. I promise you, kapag nagkaroon tayo ng time, papadalhan kita ng red velvet cookie, Bessie. So meron tayong binaon na isang pirasong red velvet at saka coconut cookies. Ito dapat yung kakainin ko kanina sa trabaho habang tayo ay nagdo-documentation pero tayo ay na-busy. So wala pa tayong kinakain up to now. Kanina umaga kumain ako ng isang pirasong bagel and then black coffee. Ayun pa lang yung ating kinakain. So ito na ang ating pantawid gutom for now. Magluto ako ngayon ng chicken barbecue na marinade ko na yun ng isang araw. By now, kapit na yung lasa nun. But anyway, kain muna tayo guys dahil tayo ay Tom Jones na nga. So yung pasyente natin kanina, dire-diretso. From 8:30 hanggang 1:00. Meron tayong patient. Wala tayong time na kumain in between. Hindi rin ako pwedeng mag-break dahil wala pa tayong 6 hours nagtatrabaho sa facility. Kain tayo guys.
Napakasarap. For me, masarap siya. Lalo na pag gutom. This is red velvet. And then, ito naman ang ating coconut. Kahapon pala, nung nagtrabaho ako sa home care, nag-co-treat kami ng OT or occupational therapist. Binigyan ko siya ng isang pack ng coconut cookies. Nag-share tayo ng ating na-bake na cookies. Tinext niya ako kahapon. Sabi niya ang sarap daw. So, nagustuhan din to ng aking katrabaho. Siguro sa Christmas, next month guys, magkakaroon kasi kami ng Christmas party sa office. Ito na lang yung dadalhin natin. Magbibig tayo ng 3 piraso or 3 klase ng cookies para i-share sa ating mga katrabaho. So guys, binili ko ng Friday. Malambot pa rin siya hanggang ngayon. Ayan. Talagang ayaw ko sa cookies, yung over-bake or yung pag na-overmix, matigas siya. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko yung malambot pa din. So, tingnan nyo yan guys. Nakikita nyo ba yung coconut? Hindi masyadong kita, no? But anyway, may coconut sa loob yan. Lasang-lasa mo talaga yung coconut. Ang sarap. Tapos, meron tayong tubig. So, ngayon, ang ginawa ko lang guys, habang nagtatrabaho tayo sa building, puro lang ko ng tubig. Dinadaan na lang natin sa inom yung ating gutom. Kasi guys, pag nagtatrabaho ako sa facility guys, ayoko yung kahit nasabi mong 5 minutes lang, dun ako, mag-stay lang ako sa corner para kumain or sumubo. Parang nahihiya ako ng ganun. Gusto ko talaga pag nagtatrabaho ako, sulit na sulit naman yung binabayad nila sa akin. Hindi naman tayo nagpapatagal-tagalan lang para mag-snack. Ayoko naman ng ganun. Although pwede naman. Pero parang hindi ako sanay na magsastop ako ng work para kumain. Kasi pag parang ang rule dito guys, kapag less than 6 hours ka sa building, wala kang lunch break or wala kang snack time, parang ganun. Lang ako guys, parang 4.5 hours lang ako today. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mag-take ng break para kumain. Although yung manager ko nga, sinasabihan ako na kung gusto mong mag-stop para kumain ng konti or lang ng cookies, kanyan, pwede naman. Pero ako na mismo yung nagsasabi na ayoko ng ganun kasi nahihiya ako. Alam niyo na Okay guys, busog na rin ako. 2 cookies lang. Tama na to. Antayin lang natin ang ating dinner. Grabe yung haggard ko talaga. Oh. Mahangin din kasi sa labas. Windy yung situation natin. Kanina paglabas ko dun sa building, grabe yung hangin. So yung buhok ko talaga ay parang bruha. But na lang meron tayong clip. Okay, meron tayong pa-clip. Kailangan ko na ng haircut guys. Kaso lang, ang mahal ng haircut dito. Tapos hindi naman sila, minsan hindi ko gusto yung haircut na ginagawa sa akin. So parang nanghihina ako sa binabayad ko. Gusto ng mga anak ko magpahaba ako ng buhok. Hindi ko talaga feel ang mahabang buhok. Parang since 2015, parang gano'n, since 2015 to 2014, nagpakat na ako ng hair. Ayoko na ng mahaba. Nung kakapanganak ko pa lang kay ate or kay Jay, yung buhok ko parang hanggang shoulder length. Pero since nagpagupit tayo ng boy cut, parang nagustuhan na natin yan. Tsaka easy to manage lang. Lalo na kapag maiksi yung di ganito guys. Yung alanganin kasi yung tubo ng buhok ko ngayon. Yung pag maiksi siya, pagkatapos ko mag-shower, kahit hindi na ako magsukulay, carry lang. Wala na din tayo kasing time na mag-spend sa banyo para mag-blower. Ayoko ng ganun. Ayoko naman lagi nakapusod yung buhok ko. So tamang-tama talaga yung short hair para sa akin. Parang mas astig. Yun tayo guys. Nauho na ako. Buti na lang may baon akong tubig. So nagtrabaho ako sa sa skilled nursing side tsaka sa outpatient. Ang layo ng nilalakad guys na parang pag nagtrabaho ko doon, parang nakukuha ko yung 5,000 to 8,000 steps ko in a day. Sobrang gaya ng lakaran. Buti na lang baon-baon ko to kahit saan ako magpunta, dala ko to. Para kahit pa paano nakakapag-hydrate tayo ng katawan natin. Ayan, syempre para tayong bata, ayan ang mga stickers natin. Yung mga pa-physical therapy sticker natin, ayan. Anyway, yun lang muna for now guys. Balikan ko kayo ulit mamaya. Pagka-uwi natin sa bahay, magluluto tayo ng chicken. Ang gagawin ko pagdating ko sa bahay, maliligo muna tayo kasi syempre na-expose tayo sa mga pasyente doon. Wala naman silang sakit na nakakahawa, pero syempre tayo ay nag-iingat nga. Okay guys, mamaya ulit. See you later. Bye-bye for now. Hi guys, I am back and happy Tuesday. It is 9:05 na ng gabi. Dito na tayo sa ating bedroom at inaantay na lang natin dumating si Daddy at si JJ from YMCA para sa kanyang swim practice. Anyway, yan lang muna for today's video guys. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Especially mega shoutout sa ating mga star senders and video sharers. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. Good night, America, and good morning, Pilipinas. Bye!